ginagawa. Dapat nanginginig tayo. Sabi ng Panginoon, pambihira kayo. 18 taon, pinahihirapan ng demonyo. Wala kayong ginawa. Ngayon bumalik siya, nagre-reklamo kayo. So pagkabasa ko natin, magugulat kayo kung ano nangyari. Sabi ko na napahiya yung mga tao. Matthew 18 verse 18, may kapangyarihan tayo. Sabi nito, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. So may power mo tayo, may kapangyarihan tayo. Amen o ba? Sabihin mo sa katabi mo, may kapangyarihan ka. Kung sino yung ipagbawal natin sa langit, sabi mo riyan. Kung sino yung talian natin dito sa lupa, tatalian sa langit. Kung sino pawalan natin sa lupa, pawawalan sa langit. Kapangyarihan mo yun. Proverbs 18:21. The tongue has the power of life and death. Ang dila ay mayroong kapangyarihan ng buhay o ang kamatayan. Sa ibang salino, life and death is in the power of the tongue. So, ano kailangan natin? Take responsibility. Repent, renounce, break, and bless. Paano gagawin? Take responsibility. Dapat tayo mismo magsimula. Pangalawa, line up faith, words, and action. Dapat merong pananampalataya, merong mga salita, merong gawa tayong ginagawa. And then push. Ano ibig sabihin ng push? Pray until something happens. Push. Pray until something happens. Dapat wala po tayo tumigil sa pananalangin. Mga magulang at mga kapatid, kung gusto natin makalaya saan mang bagay na ginawa ng demonyo sa buhay natin, anumang kasalanan na meron tayo, anumang kasalanan na minana tayo sa ating mga unang magulang, dapat to, ilapit natin sa Panginoon. Ito po araw na ito is first Sunday of September. Araw po ng pagpapagaling ng Panginoon. Every first Sunday of the month, meron tayong healing prayer. Hindi lamang healing sa ating mga karamdaman, maging sa ating bisyo. Maaaring ikaw ngayon ay ayaw mo pang tumigil sa pakikipag-inuman. Mga kapatid, iba yung iinom ka ng konti kaysa doon sa iinom ka ng sagad. Ha? Hello? Naintindihan niyo po ba? Yung ba hanggang hindi ka lasing, hindi ka titigil. O maaaring hanggang ngayon, alipin ka pa rin ng bisyo, ng sigarilyo. Hello? Na ayaw mong alisin. Pag nakita mo si pastor, tinatapon mo. Pero mas nakikita ka ni Lord. Oh, hello? Yung ba? Mas nakikita ka ni Lord eh. Kaya pastor, nahiya ka? Eh, tao lang ako. Di ako pape. Tao ako, tao. Nahiya ka kay pastor, pero kay Lord, di ka, kahit saan ka magpunta, nakikita ka ni Lord. Pumunta ka sa CR, nakikita ka ni Lord. Pumunta ka sa Sinan, nakikita ka ni Lord. Mga kapatid, ito na yung panahon para hilingin natin ang pagpapagaling ng Panginoon. Huwag nating hintayin. Huwag nating hintayin na itumba tayo ng Panginoon. Kasi yung pag tinumba tayo ng Panginoon, walang taong nagsisi sa una. Laging huli ang pagsisisi. Kaya ito yung panahon na binibigay sa atin ng Panginoon. Diba? Identify a barrier in your life. So, identify. Ano ba yung pumipigil sa akin? Ano ba yung mahadlang sa buhay ko? Kapatid, ikaw lang nakakalam niya kung ano yung mahadlang na yan. Pangalawa, determine the cause. And then number 2, repent of any root sin. And then verbally renounce the sin, break the power of the curse. Verbally renounce, sabihin natin. And then speak blessing into the situation. And then take corresponding action. Dapat gumawa tayo ng desisyon. So mga magulang at mga kapatid, ito yung pagkakataon binibigay sa atin ng Diyos.
Nakahanda ba tayo magbago? Nakahanda ba tayo magsisi para sa Panginoon? Kapatid, hindi kita nakikita kung ano yung desisyon mo. Kung ano naman ang isip mo, hindi mo nakikita. Pero nakikita ng Panginoon. Kung ngayon pa lang ayaw mo magbago, kung ngayon pa lang ayaw mo nang isukol sa Panginoon, ano mang kasalanan umaalipin sa'yo, ano mang bisyong umaalipin sa'yo, kapatid, ngayon pa lang, matinding sumpa na ang nasa buhay mo. At hindi ka makakalaya sa sumpang yan kapag hindi mo isinuko sa Panginoon yung buhay na yan. Tayo po lahat dito kayo. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, isa lang ang buhay natin. Isa lang. Huwag natin sayangin itong isang buhay na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Habang may pagkakataon, habang may oras, habang may araw, gamitin natin itong pagkakataon na ito na binibigay sa atin ng Diyos. Kahit saan ka man naroon ngayon, saan ka man nakatayo ngayon, nakikita ng Panginoon ang buhay mo. Yung isang buhay na binigay sa iyo ng Panginoon, pinagkatiwala lang niya sa iyo. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, 1 Corinthians chapter 3, verse 16, tayo ang templo ng Diyos. Ang katawang ito, templo ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, kung sino mang sumira sa templo ito, sisirain ng Panginoon pagdating ng panahon. Kaya ito yung pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos. Kapatid, huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Maaaring sinasabi mo, pinatatamaan ako ni Pastor ngayon. Kapatid, hindi ka pinatatamaan. Pinatatamaan ka ni Lord. Kasi gusto ng Lord, magandang buhay mo. Gusto ng Lord, ayaw masayang ang buhay mo. Kaya ngayon pala, lumapit ka na sa Panginoon. Kung nakahanda ka kapatid, yumuko ka, kumikit ka, manalangin ka personal sa Panginoon. Ikaw ang magdidesisyon sa sarili mo. Hindi ako. Nasa iyo ngayon ang buhay. Nasa iyo ngayon harapan ng kamatayan. Nasa harapan mo ang pagpapala. Nasa harapan mo ang sumpa. Ang sabi ng Diyos, anak, piliin mo ang buhay para ikaw ay mabuhay. Sige kapatid, pumikit ka, lamay mo presensya ng Panginoon. Nasa iyong harapan siya ngayon. Nakikita niya laman ng iyong puso. Araw ito ng pagpapagaling ng Panginoon. Araw ito ng pagpapalaya sa iyo ng Panginoon. Ano mang kasalanan umaalipin sa iyo, ito yung pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos. Huwag mo maksay itong pagkakataon na ito. Lumapit ka sa Kanya. Manalangin ka sa Kanya. At aminin mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Siya lang ang makakatulong sa iyo. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, salamat po, Panginoon. Purihin ka. Panginoon, nakikita mo ang iyong mga anak. Sa oras na ito, nakikita mo kung sino ang sincero na nananalangin, Panginoon. Nakikita mo kung sino ang gusto magsuko ng buhay sa iyo. Walang nalilihim sa iyo, Panginoon. Kilala mo siya. Panginoon, ikaw nakakalam. Kung ayaw magbago, Panginoon. Kung ayaw magbago, Panginoon, sa'yo ko na siya binibigay. Bahala ka na. Katulad ng sinabi mo kay Pablo, na yung mga taong ayaw magbago ay ibinibigay na kay Satanas. Kaya sa pagkakataon mo, Panginoon, mangusap ka, umilos ka sa pamagitan ng iyong Banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah.